Eto na naman tayo mga kaulam at ako ay nagpaksiw ng ulo ng lapu-lapu. Napakalaking ulo. Kalahati lamang itong ulo pero ito'y 1 kilo. Siyempre hindi mawawala ang ating bawang ong na sobra naman talagang sarap. Yan ay hindi maanghang pero meron silang maanghang. Siguro next time ang susubukan ko naman ay yung maanghang. Tapos ang kanin natin mga kaulam ay tutong. Dahil halos naubusan na ako na mag-aama ng kanin kaya nagsalang ulit ako para maya-maya sila naman ulit ang kakain pag nakaalis na ako para meron silang bagong kanin. Dinamihan ko rin ang ampalaya, talong at saka okra ng ating paksiw. Diyos ko po, hindi ko talaga mga kaulam maipakita sa inyo yung kung gaano kalaki ang ulo na to ng lapu-lapu. Ang ginawa ko ay pinaksiw ko. Isi-sweet and sour ko sana pero mahirap gawin. So ayan ang talong at saka ang ampalaya, sausaw natin sa bawang ong. Minsan kinakain ko ang balat ng talong, minsan hindi dahil mga kaulam gustong-gusto ko talagang sundin yung payo ninyo na kainin ang balat ng talong dahil sabi niyo talaga masustansya ang balat ng talong, parang antioxidant yata. Pero minsan nakakaya ko, pero minsan parang natatakot din ako dahil hindi talaga ako natutunawan dyan. Pero sana magtuloy-tuloy na kaya kong kainin dahil sabi nga nila ay masustansya raw ang balat ng talong. Ito talagang bago kong kinagigiliwan itong bawang ong na ito mga kaulam. Pag isinawsaw mo dyan yung gulay at saka o kaya ang isda ay panalong-panalo talaga mga kaulam. Sobra talagang pampagana. Ako pa talaga kailangan pampagana. Charot. Tapos ang nabili nating talong ay fresh na fresh. Nung hiniwa ko talaga namang malutong-lutong. Tapos malutong-lutong din ang ampalaya. Tapos ngayon ay para namang wala siyang kapait-pait. Arigay ampalaya sadya. Kaso ang okra ay medyo senior citizen. Isa na ako ng dahang ampalaya. Dahil sobrang daming fresh na dahon ng ampalaya kanina sa palengke. Inisip ko naman, ano nang gagawin ko sa dahon ng ampalaya? Saan ko naman ilalagay? Pag ganyan na wala akong plano, hanggang sa matuyo na lang iyan sa ref. Kaya sabi ko siguro sa isang araw, sana marami pa ulit na fresh. At kaya nakakatuwa kanina, ang dahon ng ampalaya, yung mura, yung baby pa, hindi yung, nung 1 linggo, ang tinda nila parang senior citizen na rin. Sabi ko, wag na lang muna pagka ganyan mga senior citizen at mapait. Pero pag yung medyo dumalaga, ay yun ang maganda talaga sa dahon. Bukas ang asawa ko, gigisahan ko siya ng bunga ng ampalaya dahil napansin ko mga kaulam sobrang laki talaga ng pinayat ni Ibrahim at sobra talaga lungkot ko. Kagabi nung tinanong ko siya kung ano na ang timbang niya, hindi ako makapaniwala nung sinabi niya sa akin na 67. 73 yan eh. Hindi yan parang nag-permanent residency na yan sa 73. Hindi umaalis ang timbang niya sa 73. Minsan nga nagsa-75 pa yan. Pero nung sinabi niya sa akin kagabi 67, parang napaluha ako ng very very slight. Hindi ko matanggap na pumayat ang asawa ko dahil napansin ko talaga mga kaulam. Simula na nagkaroon ako ng frozen shoulder, sinasabihan niya ako na wag na ako magluto sa madaling araw, wag ko na siyang ipagluto ng lunch kasi nga daw, ang akin daw balikat, lalo daw lalala. Napansin ko mga kaulam, kung ano-ano lang ang kinakain niya. Basta kung ano-ano, tapos yan. Basta simula nung nagkaganito rin ang balikat ko, pumayat na rin si Ibrahim dahil kaya hindi ko talaga siya maipagluto ng maayos. Kaya sabi ko talaga ngayon, pipilitin ko na kahit masakit ang balikat ko, go. Ipagluluto ko talaga siya ng maayos. Kagaya ngayon, maghahapunan, nandun pa siya sa park naglalakad. Pagbalik niya, bago siya makabalik, lulutuan ko na siya ng ginisang tuna, lalagyan ko ng kaunting patatas. Tapos yun ang ipapalaman niya sa kubos para maayos-ayos naman ang kanyang hapunan. Kailangan ko talagang maibalik yung at least 72, 73 niyang timbang. Pero sabi niya sa akin, nung nag-67 daw siya, nag-normal daw talaga ang sugar niya. Hindi siya diabetic ha, pero sabi niya, nung nag-67 daw siya, ang sugar daw niya 97, 98. Nung 73 daw siya, ang sugar daw niya minsan 108, 109. Sabi niya, honey, siguro mas maigi na lamang na ganito na lamang ang timbang ko. Parang, oo, gusto ko nga na, syempre, na hindi siya nag-aalala sa sugar level ng sugar niya. Pero, parang ang tanda-tanda niyang tingnan. Sa bagay, maedad naman na 53 na eh. So, parang sa akin, naninibago lamang ako mga kaulam dahil syempre, hindi naman ako sanay na makita na ganyan siyang kapayat. Kaya parang sabi ko nga sa asawa ko, basta ipagluluto na ulit kita, tapos kakain ka na ulit. Sabi niya, hindi na, dahil nga tumataas nga ang sugar ko. Sabi ko, dahan-dahan lang, basta meron ka lang pagkain na maayos. Basta kanina, yun ang argumento namin. Tapos sinabi niya rin sa akin na, sabi niya, pag nag-uumpis akong kumain, nawawala na ako ng gana.